Takot ako sa sakit na Alzheimer's disease. Meron kasi akong lola sa Batangas na biktima ng sakit na ito. Pero, ano ba ang Alzheimer's disease? Ang sakit na Alzheimer ay isang uri ng sakit na nagsasanhi ng ganitong mga katangian sa pasyente. Pagiging malilimutin, pagkalito, pagbabago sa ugali, at kung malala na ay kinakakitaan ng kawalan ng kontrol sa galaw ng katawan. Takot ako sa sakit na ito dahil nakita ko kung gaano ito pinapahirapan ang aking lola at ang kanyang mga anak. Nung sinama ako ng tita ko sa Batangas at pinakilala ako sa kanyang nanay, na ang tawag namin ay inay, alam ko na meron siyang sakit na Alzheimer's, pero di ko alam kung gaano ito kalala. First time kong makakita ng taong may ganun na sakit. Di ko alam kung paano ko gagalaw, kung magbe-bless ba ako o hindi, kung babatiin ko ba siya or hindi. Kasi sabi nila madalas daw, hindi gusto ni inay na nakakakita siya ng hindi niya kilala. Kaya kinabahan ako noon bago pa man kami magkita. Kamukha ninyo. Hindi. Sino mas maganda? Kaganda. Parang matanda ako. Sa laking tawa ko, good mood si inay noong ako'y unang dumating sa Batangas. At talagang pinag-bless pa niya ako at nakikipag-usap pa sa amin. Sa dami ng apo ni inay, kahit nakakalimot na siya, hindi pa rin niya nakakalimutan mag-alaga ng kanyang anak at mga apo. Kahit na siya minsan ay nakakalimutan na kung paano kumain, hindi pa rin niya nakakalimutan na ako'y bigyan ng pagkain, kahit hindi niya ako kilala. Hindi ko makakalimutan ang kanyang pag-alok sa akin ng pansit. Apo. Kumain na. Eh? Ako yun po. Tabo? Bagong paligo yan. Aba, sige dyan sila natuwa ko rin. May magalit pa eh. Say ma, ako niyo pa ako tinila pa ilan. Say mo. Ako po ako tinila inom. Busog na po ako. Tapos na kumain na siya? Opo. Hindi pa. Ganyan pa mag-alak ko. Isa akong only child. Madalas, hindi ako pinapayagan lumabas ng aking mga magulang. Hindi ko naiintindihan noon kung bakit ganoon sila kastrikto sa akin. Kung bakit lahat naman ng kaibigan ko ay pinapayagan ng kanilang mga magulang na madalas na lumabas at ako naman ay hindi. Sobrang inis at galit ko noon dahil kapag ikaw ay bata, wala kang iniisip kung hindi ang umalis na umalis kasama ang iyong mga kaibigan. Pero, sa tuwing naaalala ko si inay at ang kanyang mga anak, napaisip ako, paano kaya kung ang sarili kong nanay ay maging biktima din ng sakit na ito? Sa oras na kasama ko si inay sa Batangas, sa kanya ko napagtatanto na lahat ng oras ko kasama ang aking pamilya ay dapat ko pinapahalagahan. Dahil noong isang beses na ako ay umuwi ng Batangas, hindi ako kilala ni inay sa muka o sa pangalan. Dito ko napagtanto na ang sakit na ito ay walang sinasanto. Maaaring ang mga alaala naming tatlo ng aking magulang ay bigla na lamang mawala na para bang bula. Dito ko napagtanto na marami pa akong oras para gumala kasama ang aking mga kaibigan, pero ang mga oras ko sa aking pamilya ay mahalaga at ito ay walang katumbas. Hindi ko kasi maisip na ang sarili kong nanay at tatay, hindi ako kilala.
di kilala ang pangalan ko, di ako kilala sa mukha o sa boses. Kaya, sa kada pagsasama naming pamilya, I cherish every moment with him as if it's our last. Dahil hindi ko alam kung kailan mawawala ang aming mga alaala na para bang bula.